at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Ciao Shanghao at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 AM band, ang himpilan ng serbisyo publiko, at sa mga sumusubaybay sa ating social media accounts, sa Facebook, sa TV, Radio Hildaong, at sa Hildaong, at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hildaong, ay lubos na nagagalang na muli kayong muli kabahagi ng inyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo, at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay July 16, 2024. Araw ng Martes. Nasa isang panahon tayo sa ating kasaysayan kung saan ay tumataas ang nasyonalismo ng maraming nating mga kababayan dahil sa nangyayaring sigalog sa West Philippine Sea at sa pagkakadiskubre ng mga illegal pogos sa ating bansa na sentro ng iba't ibang klase ng kriminalidad. Kapag napag-usapan ang nasyonalismo, isang pangalan ng kaagad na pumapasok sa isipan ng ating kababayan, siya ay isang sundalo na nanandigan sa mga nasa may kapangyarihan kahit pa alam niya na maapektuhan dito ang kanyang karera at kinabukasan. Pero katulad nga ng isinasaad na sa ating pambansang awit, ang mamamatay ng dahil sa iyo. Isang karangalan para sa iyong agarang serbisyo lady at sa ating programa ngayong umaga, ang isa sa mga most decorated Filipino soldier na pakalooban lang naman ng natatanging Medal of Valor, inirespeto ng kanyang mga kabaro at magandang maging inspirasyon ng mga kabataan. Makakakwentuhan natin ngayong umaga ang isang sikat na personalidad, isa sa mga most decorated Filipino soldier at maging kakampi natin sa Senado, si retired Colonel Ariel Quirubin. Magandang umaga, Colonel Quirubin. Magandang umaga sa iyo, Hilda, at sa lahat ng mga sumusubaybay na iyong programa. Ngayon kayo ay tatanong ko lang, Colonel Quirubin, noong kayo ay estudyante pa lamang, bahagi kayo ng leftist group sa Samahan Demokratiko ng Kabataan at ang lansangan ng iyong pamamaraan para ihayag ang iyong saloobin sa mga isyu ng lipunan. Ano ang dahilan at paano kayo napunta sa isang military institution? Well, nung mga 72, early 70s yan, kung saan nasa high school tayo noon. At naandun na yung pagiging very idealistic natin. Sa murang edad na dahil teenager ka, talagang napaka yung maalab yung sabihin na natin pagmamahal sa bansa, kasi dito nag-uumpisa yung sa pagiging aktivista mo, yung magiging critical thinker ka. At yun nga, nag-declare ng martial law, nag-desisyon na tayo na pumasok, kumuha ng entrance exam sa PMA, sa kadahilanan na nararamdaman ko na noon na I am being very idealistic, ini-exploit naman ng mga extreme left. Sabi nga nila, kung hindi ako nagtuloy sa PMA, baka tumuloy tayo na mag-NPA. Yun ang dahilan na sabi ko, wala naman tayong intensyon na to bear up arms, para mamundok o kundi magpahiwatig lang sa isang mapayapa na pamamaraan, na sabihin natin kung ano yung nakikita natin na problema ng ating bansa. Ang karanasan niyo po ba sa Street Parliament noon ang masasabing dahilan kung bakit marunong kayong magsalita at kumilos ng mga nakikita ninyo,
kalabisan at kamalian ng pamalaan. Yeah, obvious naman na yun ang ating very consistent naman tayo sa ating mga posisyon. Yun ang pinag-umpisahan ng pagiging, sabi nga nila, isang critical thinker, no? At sa inyong karera sa Philippine Marine Corps, 31 years to be exact, marami na kayong pinagdaan ng labanan at sa mga ito ang hindi ninyo malilimutan. Well, alin doon ang hindi mo malilimutan? Ako titignan ninyo sa dami ng mga enkwentro na kumbaga naranasan ko, yung sa kauswagan ang pinakamatindi kasi it was a 24-hour running gun battle, no? Kung saan yung mga tinatamaan o yung namamatay na mga kasamaan ko ay nasa tabi ko lang. Pero kung titignan ninyo, lahat naman ng sinuong ko, lahat ng mga enkwentro na napasukan natin, ang puhunan natin, buhay natin. So, naandun palagi yung sabi nga nila na every time, handa tayo na magpakamatay para sa ating bansa, para sa kapakanan ng mga kababayan natin. Kamusta naman po ang inyong pamilya? Di po ba sila nag-aalala sa'yo? Well, normal na mag-alala sila kasi siyempre, nasa gera ka. Kuminsan nga, nung panahon na yan, na yung all-out war, buntis yung may bahay sa aking bunso na anak. Na kung mag-uusap kami, ang background, mga putukan, no? Matibay-tibay lang talaga na kumapit yung aking bunsong anak at hindi man nakunan yung aking may bahay. So, normal na nag-aalala sila. Pero, ang sa akin, sa mga ganyan na sitwasyon, ang iniisip ko yung kapakanan naman ng aking mga tao. Kasi sa akin, tiwala ako sa may bahay ko na kaya niya itaguyod yung aking pamilya, no, yung mga anak ko, kung may mangyari sa akin. Kasi hindi gaya ng mga tao ko na maaring hindi kayanin ng mga asawa nila pag nawala sila. Pero minsan po ba, hindi niya kayo pinigilan na wag na kayong tumuloy? Wala naman kasi nakita niya na na dito naman tayo, no, ipagmamahal natin sa bansa mulat-mula nung nagdesisyon kami na magsama na at alam niya kung saan ang posisyon ko dito. Oo. Para sa kaalaman ng sambayanan, kayo ay sumusuporta sa EDSA People Power 1 noong 1986 na nagluglug kay Pangulong Cory Aquino sa Malacanang. Pero bakit naging bahagi kayo ng serye ng mga kudetang hinarap ng Cory administration? Yeah, liwanagin natin ito, no, kasi sa mga libro, no, naglabas ng mga articles tungkol dito sa EDSA 1. Siguro 3 lang out of a dozen books, no, ang nagsabi na ang pinagmulan nito yung pagka-aresto nung mga security detail ni Bobby Ongpin February 21 ng 10 o'clock in the evening. Ako po yung namuno doon sa pagkahuli ni Mike Aspirin, yung namuno yung leader nung security detail ni Bobby Ongpin. Ang kasama ko po noon was then Lieutenant Alex Balutan. Nung huhulihin na namin sila Senator Honasan, sila Senator Enrile, doon na nag-umpisa yung EDSA 1 na yan. So kung tatanungin ninyo, hindi tayo kasama doon kay Cory, no? Kaya lang, nandun na it was a God-given, peaceful people power revolution. Pero ang tanong nga ng maraming tao, ano ba nangyari? Bakit parang wala naman naging saysay yung EDSA 1 na yan? Sa aking pananaw, ganun nga kasi we missed that opportunity na mag-unite tayo. At kung papansinin natin, lahat halos ng inipo natin ng mga leaders, they were so vindictive. Di ba? Pansinin mo. So hanggang ngayon, no? Mula nung EDSA revolution na yan,
ah, wala pa rin tayo, hindi pa rin tayo nagkakaisa. Nandito pa rin, nag-aaway-away sa politika, nag-aaway-away dahil may mga armadong grupo pa rin. Dahil nga sa nakikita natin o naobserbahan natin na may kaunting pagkukulang yung ating gobyerno sa pamamahala, no? Kasi sabi ko nga, the best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, or for that matter, yung solusyon sa lahat na nagiging problema natin dito is good governance, aided by a well-disciplined men in uniform. At kanina nabanggit po ninyo si General Alex Balutan. Yes. Siya po yung naging general manager ko po nung time nung ako pong consultant po ng PCSO. Yes, isa rin na reformist na gaya ko. Kasi ano naman 'yan, no? Kung titignan niyo yung nagdaan kung saan may maraming ang tawag ko nga hindi coup kundi military exercise. Ang unang nasamahan ko diyan, nakasama ko na si Senator Honasan, was yung August 28, 1987, kung saan nagtuturo tayo sa PMA noon. At nag-recruit sa akin, nakakatuwa nga kasi ang nag-recruit sa akin sa PMA na magturo was then General Rodolfo Biason, yung superintendent ng PMA. Kung saan, ang sabi niya, after na I led the rescue of Hans Kunzli in Luok Sulu in 1986, sometime mga November yan, pumunta siya sa Zamboanga para kumbinsihin ako na ma-assign sa PMA. Ang sabi niya, Ariel, you have nothing more to prove. Why don't you go back to our alma mater, no? To teach the cadets, no, what you have learned, your experiences. Put into writing all your exploits and make it into a doctrine. Kasi yung US field manuals na ginagamit ng mga kadete noon, obviously daw obsolete na at malayo naman na mas magaling yung mga Pilipino, mga sundalo natin sa counterinsurgency kaysa sa Amerikano. Yes po. At nagpatuloy po kayo, Colonel Quirubin, sa inyong military service ng administrasyon ni Pangulong Fidel Ramos. At naging maganda ang inyong track record sa gitna ng mga controversial noon sa Ramos administration. Bakit parang walang Colonel Quirubin na nagpahayag ng kanyang disgusto sa pamalaan? Ganito yan, no? Kasi yung sasabihin ninyo na para i-correct ko lang kasi nung napaengkwentro na kami sa CPP-NPA sa Bataan, 1981 yon, December 16, 1981. Lumipat ako ng Palawan kung saan na-neutralize naman namin yung 7 MNLF commanders kung saan kinabukasan ay kaagad-agad pala, no? On the spot, prinomote ako na kapitan. So 1983 yon. Umupo naman si mahal na Pangulo natin, Fidel Ramos, 1995 na. So makikita mo na even before nung pag-upo ni President Ramos, marami na ho tayong nagawa para sa bansa. At meron po nanonood sa atin ngayon si Ivan Enrico. Sabi daw niya, congrats Doc, idol ko po yan, si Ariel Quirubin. Sana maging senador po siya. Well, maraming salamat ho sa inyo kasi sabi ko nga, kung tayo ho ang pagkaluban ng ating Panginoon at suportahan ang taong bayan na manilbihan uli, then samahan po niyo ako sa Senado. At sino sa tingin po ninyo ang mas mahusay na mamamalakad ng pamalaan? Simpleng civilian na may alam sa ekonomiya at iba pa o merong background sa military service? Medyo bias tayo dyan kasi yung ating naman demokrasya sumunod naman tayo sa ibang bansa, lalo na sa US, di ba? Kung papansinin ninyo, halos lahat ng naging presidente ng United States galing ho sa US Military Academy, mga West Point graduate. Kung hindi man West Point graduate, US Naval Academy gaya ni President Carter.
So marami sa kanila na namuno na galing sila sa military. Yun ang ano, no, kasi yung iba naman na aspeto ng governance natututunan naman 'yan. Pero yung pagkikipaggera o yung pagiging decisive o pagiging lahat na ng ano, no, yung bang there are times na you have to take the risk. Kung wala kang background sa military, medyo alangan, no, parang ano ka, hindi naman may kakulangan, no, pero hindi ganon kasi lahat naman pwedeng matutunan yan. Marami ang nalilito sa sinasabing standoff at the military Marines camp noong 2006. Ano ba talaga ang eksaktong nangyari? Well, yung Marine standoff na yan, no, kung saan isa tayo sa mga ano, no, major players, major participant. I was a brigade commander sa Marawi noong time na yon. Isang buwan na lang lalabas na, general na dapat ako. Isa sa mga una na nag-general sa klase namin na merong may dalawang nag-chiefs of staff sa klase namin. Yung isa, palabas na ako ng Cagayan de Oro, padating pa lang siya na magiging chief of staff ng 4th Infantry Division, meaning pangatlong posisyon yon, isa posisyon yon para sa isang sa isang senior colonel. Mailalagay na nila ako sa house arrest, no? So ganyan, I don't want to be presumptuous to say I would have been in the running for the chief of staff, but if meritocracy will strictly be followed, then probably ganun nga sana, di ba? Pero hindi yun ang plano ng ating Panginoon. So I can honestly say na kung nagtuloy-tuloy tayo ng ating karera, I would have easily retired a 3-star general. Pero hindi yun ang plano ng ating mahal na Panginoon. Kasi nga sabi ko, He had to take away my freedom for me to realize that career is not everything in life. I have 7 children to take care of, 7 children to prepare for the complexities of life. Going back to that Marine standoff na sabi ninyo, yun, ang intention namin, sumama kami sa civil society na magmamarcha peacefully, no? At that time kasi, marami na sa civil society ang sabihin na natin, marami na-frustrate sila sa administrasyon. Kung babalikan nyo ang iyong mga naging partisipasyon sa kudeta at iba pang pag-aklas, meron ba kayong pinagsisisihan? Wala akong pinagsisisihan sa lahat na nasamahan ko na pag-aaklas. At dito lang pinakita ko ang aking paninindigan sa aking prinsipyo at ang kahandaan ko na ipagtanggol ang taong bayan. At may mga political analysts na nagsasabing malaki ang ipinagbago ng Senado mula sa pagkakaroon ng mga statesman members noon. Kasi naalala ko nung bata pa ako, yung mga nasa Senado, karamihan ay mga lawyers. Tapos ngayon ay nagiging mga entertainers o showman ng mga senador. Ano ang iyong reaction? No, I don't want to pass judgment kasi lahat naman, no, hindi porket lawyer ka o kaya magaling ka. Marami naman na maraming ordinaryong Pilipino ang pag nailagay mo sa isang posisyon nag-excel naman. So yan, no? Nandyan na yan. Ang aking panawagan lang, di maglagay tayo ng mga seryosong tao gaya nung Ariel Querubin. Yes. May support kayo na sumabak sa senatorial race noong 2010. Bakit sa tingin po ninyo ay kinakailangan nyo tumakbo na ngayon? Noong 2010 na yan, meron tayong handicap, no? Hindi naman tayo pinayagan na mangampanya, not even once, no? At ang aking consolation nung panahon na yan, na kahit na sabihin natin na nasa loob ka ng kulungan, you were considered winnable. Ngayon, itong
pag-iikot ko ngayon, no? Napakaganda, very encouraging kasi ang mga taong bayan pag nakita kanila, very cordial, very warm ang yung makikita mo na very sincere sila, nakipagkamay sa'yo. Na sa akin naman, ang feeling ko, wala pala akong naging kasalanan sa taong bayan. Wala akong naging kasalanan sa pinaggagawa ko. Otherwise, Ano naman? Yes, kaya nga noong time nung pumunta po tayo doon sa Club Pilipino, nakita ko ang dami talaga sumusuporta at maraming natutuwa na isang kilala na Colonel Curubin ay tatakbo na muli. Well, ano nga yan kasi hindi naman basta-basta na nagdesisyon tayo na sumabak uli. Sa totoo lang, nasa ating yung comfort zone tayo ngayon, no? Kumbaga sa yun ang palaging sinasabi ng mga senior officers na nakakausap ko. Sabi nila, Ariel, bakit parang wala ka na ba naiwan na pagmamahal sa bansa, sa ating bayan? Ang sabi ko sir, lahat po ng pinagagawa namin no, na andito ako sa pribadong sektor, lahat naman para sa nation building. Pero napangiti sila na sabi nila, Ariel, ang ibig sabihin namin wala ka na bang balak na tumakbo uli? Etong pagsabak natin ngayon, no, sabi ko nga, ang ating pagmamahal sa bansa, sa ating bayan, no, ang pagmamahal natin sa taong bayan na nakikita natin na naghihirap, nakikita natin, ang daming mga problema, bumabalik uli yung parang yung pagiging aktivista mo noon na nakita mo na you can still contribute, no? At yun ang aking naging sabi ko, if I want to be greedy, edi hindi na ako aalis sa aking kinalalagyan. Sa totoo lang, tapos na naman, hopefully this year, all my children will be professionals. So ano pa ba ang pwede kong, mababa lang naman ang kaligayahan ko. Dati-dati, wala akong, I got out of the service, I don't own any house, I cannot even buy a brand new car. And then all of a sudden, may mga sasakyan tayo. Ano pa ba ang kailangan? Kailangan ko lang bumalik uli, manilbihan, kasi yun ang pagmamahal natin sa ating bansa. Yan po totoo po, Colonel Curubin. Pag tayo ay nasa puso natin, nasa public service po tayo, hanap-hanapin mo yun yung pagsilbi sa ating bayan. Na ngayon, ito ang tanong ng karamihan. Ano-ano ba ang nais na gawin ng isang retired Colonel Curubin sa Senado? Well, sa ngayon, no, marami tayong bukod dyan sa AFP modernization na dapat i-fast track yan, yung ating self-reliance defense posture na dapat isulong yan. Ito ngayon, yung current na problema natin, yung inflation, di ba? At dapat maging magsama-sama tayo. Alam mo yung bayanihan sana na ang nasa isip ko kasi siguro yung uunahin na ipapasa natin na dapat ipasa natin na batas marami nakatiwangwang na mga kampo ngayon na hindi man nagagamit, no. Marami kaming balak noon no, nasa yung kumpanya na kung saan ako nagtatrabaho noon na maglilista na kami ng mga lupa na yan para taniman ng either kasaba o corn o ano. Ngayon, ganun pa rin ang dapat na magawa natin kasi ang daming nakatiwangwang na military reservation kung saan naman dahil wala na rin problema sa rebelde, no, sa mga ating marami na nagbabaan sa mga kapatid natin na nasa kabundukan. Turuan natin yung ating mga kasundaluhan, kapulisan na magtanim, no. Madali lang naman din matutunan yung pwede silang maggamitin itong mga properties na to para lagyan ng poultry ba o piggery o para makapag-contribute tayo, maparami natin yung supply, no? So ng mga agricultural products and even dito sa livestock na to para bumaba yung presyo at
hindi mahirapan ang ating taong bayan. At yan, kaakibat nito, kahit papano, magge-generate din yan ng trabaho, no? So yan, yung mga nasa ano natin, no? At isa pa, yung nasasabi ko na to, yung Magna Carta for Women, meron din sa isip ko na lahat ng panganay na anak na sa pamilya, dapat scholar. Kasi sa dami ng mga scholars natin, may scholar si Senator, may scholar si Mayor, may scholar si Cabinet Secretary, lahat ang daming scholars. Bakit hindi na lang natin pag-ukulan o gastusan yung scholar bawat isang pamilya, yung panganay. At isa pa, siguro, alam naman ninyo yung ating mga senior citizens ngayon, nahirapan na rin sila sa pambili nila ng mga gamot nila. So, kahit na yon, libre na lang ang kanilang hospitalization. So, ang problema, wala raw tayong pera na gagamitin dito. Bawasan lang nila yung ng mga politiko, yung naibubulsa nila na pera para naman dito. Oo, sana ang isang pakiusap ng lahat. Kasi sabi nila, every time na nag-change ng administration, syempre tayo umaasa na yung corruption ay mawawala. Pero ang nangyayari, imbis na babawasan, parang lalo pang nagiging grabe pa ang corruption. Sana pagpasok ng ating minamahal ng Colonel Curibin, sana masolve itong corruption na to. Ang corruption na yan, sabi nga nila, panahon pa na ating Hesus Kristo, may corruption na. Ang pinag-uusapan lang dito, paano natin ma-minimize, no? Sa dami ng mga batas natin ngayon na para tutukan itong corruption na to, ang namumuno kasi walang political will na mag-implement. Even yung mga head ng mga agencies, no, na ilagay diyan, nakikita mo yung nasa circumvent nila yung batas, kaya naandyan pa rin corruption. Kaya ako naniniwala na sana kung mamimili rin lang tayo ng mga pinuno, even nung bago mag-barangay elections nga, natanong ako nasa Iloilo ko. Ano ba ang inyong panawagan sa mga botante natin na magluluklok ng mga barangay mga barangay leaders natin? Ang sabi ko, sana mamulat yung mata ng ating mga botante na magluklok kayo, mamili kayo ng mga God-fearing na mga leaders, no, na ilagay ninyo. Bakit ka mo God-fearing? Kasi pagka may takot ka sa Diyos, kahit na 5 na ibulsa mo, makukonsensya ka. At isa pang usapin tungkol dito sa West Philippine Sea, dapat bang kampihan ang Pilipinas sa pagitan ng USA at ng mainland China na siyang talagang, kumbaga sila ang nagigirian? Alam ho ninyo, yun ang panawagan ko nga dahil nandiyan naman na, no, yung ating Self-Reliance Defense Posture Program. Kasi sa totoo lang, dapat marunong tayo na manindigan na tayo lang, no? Wala tayong sinasandalan na superpowers, no? Dapat kaya natin tumindig. Kaya lang sa nangyayari ngayon na binubuli ka na isang superpower, wala kang ibang choice kundi sumandal ka rin sa maghanap ka ng isang big brother ba na sasandalan mo para magkakaroon ng balance of power. Ganon na naging sitwasyon ngayon. Pero kung tayo lang ang masusunod, sana kaya natin tumindig ng sarili natin. At sana po na hindi tayo matutulad sa Ukraine. Well, totoo yan, no? Kasi wala hong may gusto ng gera, sa totoo lang. Napakamahal po makipaggera, nasubukan ko na rin yan kasi nung all-out war ni former President Estrada, halfway papunta kami ng Abu Bakar, no? Yan si General Alex Balutan, matatanong din ninyo yan dahil kasama ko siya. Halfway through it, we had to declare a unilateral ceasefire. Why? We ran out of ammunition. So pinadala natin yung 2 barko sa Pattaya, Thailand para manghiram ng bala. So ganyan sabihin na natin, very expensive na makipaggera. At
yun na lang yun na lang buhay na maibibwis ba, buhay na mawawala lahat. Ang dami, buhay, gamit, lahat ng na pwedeng mawala pag may giyera. At bilang isang talagang hinahangaan namin na isang Colonel Quirubin, bakit masarap maging isang sundalong Pilipino? Well, sa aking pinagdaanan na sabi ko nga, ito yung panghikayat ko rin sa mga kabataan na kung meron pa kayong naiiwan na pagmamahal sa ating bansa, sa ating bayan, manilbihan din kayo gaya ng ginawa ko, no? At sabihin na natin, maaring napakahirap na trabaho, pero ang masarap nito pag nakikita mo na ang taong bayan namumuhay ng tahimik, ang taong bayan tumatamasa ng kagandaan na ng yung bang magandang kapaligiran, no? At ang nag-i-ensure niyan yung mga sundalo at kapulisan natin. Sa bahaging ito, meron po ba kayong nais na may mensahe po ba kayo sa mga nakikinig sa atin ngayon sa radyo at sa mga nanonood po sa Facebook at sa YouTube channel? Well, ang panawagan ko lang, no, kasi yung Ariel Quirubin na yan, sabi nga nila, walang kahit anuman lang na involved sa kahit anong katiwalian. Yung Ariel Quirubin na yan, matapang, walang takot na lumaban para sa kapayapaan, walang takot na lumaban para sa kaayusan at sa malinis na pamahalaan. Yung Ariel Quirubin na yan, gaya ng karamihan natin na may dugong bayani, handang mamatay para sa ating bansa, para sa ating bayan, para sa taong bayan, at naninindigan sa prinsipyo at tumitindig sa mga api, mga maliliit, no, ating kababayan. At yung Ariel Quirubin, disiplinado, no, matapat at may dugo at puso makabansa, makabayan, no. Kaya pagka tayo pinagkalooban ng ating Panginoon at suportahan ng ating taong bayan na manilbihan uli, samahan po ninyo ko sa Senado. Maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity sa akin na makapaglahad, no, sa programa ninyo nitong lahat na nasa niloloob ko. At meron po mensahe po mula kay Tita Marquez. Hello po, good morning Sir Ariel Quirubin. Good morning, good health always. Maraming salamat po. Tita Marquez. At meron din po kay German Ray Harold, my senator soon. Yan, meron na po kay mga tagahanga na po na talagang sila yung umaasa na sana na makakasama na po kayo susunod dito sa Senado. Ipagdasal po natin at sabi ko nga po, pagka ginusto po ng ating Panginoon. Yan po, muli po, ang nakasama po natin, ang magiging kakampi natin sa Senado, si Retired Colonel Ariel Quirubin. Ang oras po at sa buong Kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 8:58 ng umaga, Kwetiam God sa Puehon Saki. At meron din po ako isi-share po sa inyo. Ito po ay may abda ay si Admiral Ramon C. Liwag, Philippine Coast Guard Retired. Itong sinulat po niya ay para kay Colonel Ariel Oliva Quirubin, PM Retired Marines. Isang ambag sanggol sa La Union isinilang, kaloob ng Diyos sa ating inang bayan, umukit ng isang magandang kasaysayan, magbibigay liwanag sa buong sambayanan. Ilang beses nasugatan sa pakikipaglaban, di alintana mga panganib at kapahamakan. Dumanas ng hirap, lungkot at kapighatian. Nalayo sa pamilya dahil sa katungkulan.
Itinuon ang isip at ang kanyang ginagampanan, ang pagtatanggol sa bayan at mamamayan. Mga kalaban ng pamalaan, naghari-harian, ganap niyang nagapi upang di pamarisan. Matapos gampanan sinumpaan katungkulan, nagpasalamat sa Diyos, nakaligtas sa kamatayan, nabuhay ng payapa kasama'y pamilyang mahal. Isang taong may dangal, nagmamahal sa bayan. Sa kanlurang bahagi ng ating karagatan, mga dayuhan ay nagbabanta sa kasarinlan. Handa niyang ialay ang kanyang buhay upang mapanatili kalayaan ipinaglaban. Sa paglipas ng panahon, siya nabagabag. Ang inang bayan ay pinagsasamantalahan. Maitim na ang buthi, nagkakalmal ng yaman, ang dangal ng bayan ay niyuyurakan. Ang nakaambag panganib ay naiibang laban, ang paggamit ng armas, di angkop ng paraan. Tibay ng dibdib at likas ng tapang, payag na katotohanan, matatag na sandigan. Sa panahon ngayon, kay daming mapanlinlang, matatamis na pananalita, puro kabugtutan. Malalagay sa panganib mga mahal sa buhay kung hayaan mamayapag, mga taksil sa bayan. Tayo mga Pilipino ay may likas na tapang, subalit marami ang nabubulag sa gintong yaman. Hayaan mag-alap pagmamahal sa bayan, magkapitbisig tayo para sa magandang buhay. Dama ko ang puso niyo ay nagsusumigaw, naghahanap ng buhay na bayani na lingkod bayan. Isang taong mabubuklod-buklod sa mamamayan tungo sa isang magandang kinabukasan. Isang Ariel Kirubin, bigay ng may kapal, handang tumulong, tunay na ang nagmamahal. Iaalay niya lakas ng katawan at isipan upang makalaya tayo sa matinding kahirapan. Sa pagkakataong ito, ating ipagdasal, tayo ay makaisa at siya ay tutulungan. Sa ating pagsasama-sama at pagtutulungan, bayan ay magbubunyi sa pagbukang liwayway. Yan po ay, ang may agda po nito ay si Admiral Ramon C. Liwag, Philippine Coast Guard retired. Yan po, ito po ay nailabas ko rin po sa remate ang jar ng masa. Sa pagbabalik po ng health and travel at serbisyo publiko, pasadaan naman natin ang mga mahalagang balita para sa araw na ito. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko ang